Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun, magandang gabi po muli sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating The Narrow Gate live podcast dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Ayun. Magandang gabi.
So, Pastor, sa gabi po ito, mayroon tayong panibawang topic at ito po ay patungkol sa um, second coming o yung tinatawag po nila natin sa theology na last things o yung mga huling panahon. Sabi nga doon sa terminology po ay eschatology, ano po? Eschatology, Eschatology. study of last things. Gaano po kahalaga itong napag-aralan natin ang patungkol sa end times? Sabi po ni John MacArthur doon sa interview, Pastor, one time in-interview po siya, patungkol sa lasting, sa end times. Sabi niya, yun anyang beginning, natapos na yun. Kaya mahalaga, hindi niya pwedeng sabihin ng church na hindi na kailangan pag-aralan ang end times. Kasi kailangan malaman daw po ng church, maunawaan ng church kung paano magwawakas ang lahat ng bagay. So, maganda po yung kanyang paliwanag na yun. At ito ay encouragement po sa church and po, Pastor. Kasi ang second coming, ang fulfillment ng lahat ng mga hula. Without the second coming ay hindi mapupulfill or matutupad yung mga natitirang hula sa Biblia. At ibig sabihin, kung hindi yun matutupad, ay hindi ganap yung plano ng Diyos. Hindi na isa katuparan ng Diyos yung kanyang plano sa mundo. Kaya yung second coming ay yun yung kabuuan, no? At kaganapan nung sinimula ng Diyos ng paglikha mula noong likhain niya ang lahat ng bagay. Syempre, mayroong katapusan. Opo. At yung katapusan ay magaganap pagkatapos ng pagdating na muli ni Jesus, yung kanyang ikalawang pagparito. Sa madaling salita ay hindi kumpleto talaga ang Biblia kung walang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Napakahalaga niyan. Napakahalaga pala po talaga, no? At kung mali ang iyong pangunawa sa second coming, ay ang mangyayari ay mali ang mga hula. Mali ang mga hula at hindi mo yun pinapahalagahan. At kung hindi mo pinapahalagahan ang mga hula, nagkakasala ka sa Diyos. Kasi hindi mo pinapahalagahan yung sinabi ng Diyos. At iniiba mo . Sa madaling salita, you lack respect for the Word of God. Because the Word of God is from God, it should be respected just what God has said in His Word. Kasi kung hindi mo pinapahalagahan ang Diyos mismo na nagsabi na siya muling paparito. At kaya nga ang Diyos ay siya rin ang siya ang simula, siya rin ang wakas, siya ang Alpha at Omega, ang Panginoon Hesus ganun din. Siya ang Alpha at Omega. So kung walang Omega at Alpha lang, hindi kumpleto di ba? Walang katapusan. Oo. Alpha lang siya, walang katapusan. Di walang conclusion yung plano ng Diyos. Kailangan mag-conclude. Ang lahat ng kasaysayan ay mayroong konklusyon. May katapusan. Dahil kung hindi, ay hindi yun kasaysayan. Hindi yun kasaysayan. Kaya nga, tayo naniniwala na mayroong katapusan. At yun yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Lamang ay mayroong iba't ibang pananaw, tungkol sa kanyang pagparito. Apat yata po yung view na yun. Apat ang pangunahing pananaw at yung bawat pananaw ay overlapping, may mga pagkakapare-pareho sa ibang bagay at may pagkakaiba-iba rin sa ibang aspeto ng kanilang paniniwala. Ngayon, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay nagsasaad na si Jesus na umakyat sa langit ay muling magbabalik isang araw at siya ganap na maghahari sa mundo at ang lahat ng mga taong hindi sumampalataya at hindi sumasampalataya kay Jesus, buhay man o patay, ay sila ay hahatulan ng Panginoon Jesucristo doon sa tinatawag na Great White Throne Judgment. At pagkatapos noon, ang lahat ng mananampalataya ay kasama ni Jesus na maghahari sa bagong langit at bagong lupa. Magpakailan-kailanman. Hindi na matatapos. At yun ang katapusan lang nung kasaysayan ng tao. Diba? Pero ang Diyos ay hindi natatapos kahit walang katapusan ang kasaysayan ng Diyos. Yun ang katapusan ng kasaysayan ng tao, yung katapusan ng mundo. Yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo.
Ngayon, mayroong mga iba't ibang pananaw at pinaniniwalaan ang iba't ibang grupo ng mananampalataya na kabilang sa iba't ibang denominasyon. At ang mga denominasyon ay naniniwala, no, ang iba't ibang denominasyon ay pinaniniwalaan nila yung kanilang nakagisnan, no, yung founder ng kanilang denomination, yun ang kanilang pinanghahawakan din na paniniwala sa patungkol sa muling pagparito o sa pagwawakas ng mundo. Kasi laging magkaugnay yung muling pagparito at pagwawakas ng mundo eh. Yung pagwawakas ng kasaysayan ng sangkatauhan. At tungkol sa kanyang unang pagparito ay pumunta si Jesus dito sa lupa, nagkatawang tao bilang isang sanggol sa sabsaban. At siya'y isinilang na isang aba, no, na sanggol, na anak ng mga aba, na mga magulang, na wala man lamang na magpatuloy sa kanila, no, doon sa lugar ng Bethlehem, dahil nga ay puno na ang mga bahay panuluyan, at sila hindi naman espesyal na tao, kaya walang nag-alok sa kanila ng kusang nag-alok ng maayos na tirahan. Sa halip, dahil puno na ang lahat ng mga boarding house, ng mga, kumbaga nga sa ngayon ay mga lodge o mga inn o mga hotel, sa panahon ngayon, ay sila ay may nagmagandang loob na sila ay patuloyin sa isang manger o sa isang pakainan ng hayop, kapiling ang mga hayop. Kapiling nila, yung kasama nila, yung mga kabayo, mga asno, tupa, kambing, at doon sila nahiga sa damuhan. At yung pinaglagyan ng ipanganak na si Jesus, no, ni Maria, yung pinaglagyan sa kanya ay yung mismong labangan, yung pakainan ng hayop. Oo, yung pakainan at painuman na rin. At yun ay nilagyan lang ng dayami at nilagyan ng tela at unan at doon inihiga ang may-ari ng lahat ng bagay. Kita mo, no, napaka-humble ng Diyos ang Panginoong Jesucristo na siya ang may likha sa lahat ng nilalang. Pero itong lumikha sa lahat ng nilalang ay walang matuluyan sa mundong kanyang nilalang. At yun ay dahil nga sa inaabot ng Diyos ang lahat ng uri ng tao mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Upang walang magsabi sa Diyos na unfair naman siya, na siya isinilang na mayaman. Paano kaming mahihirap ay lalapit sa mayamang Diyos? Paano makaka-identify ang isang pulubi sa Diyos? Sabihin ng isang pulubi, ay ako isinilang na pulubi, ikaw ay Diyos na mataas at makapangyarihan, paano ko lalapit sa inyo? Napakataas nyo. Kaya kalahat ng tao ay pwedeng maka-identify sa Panginoong Hesus mula sa pinakawalang-wala at pinakawalang makain sa mundo, mga basurero at mga taong itinakwil ng lipunan dahil sa kawalan, ay pwedeng maka-identify sa Panginoong Hesus sapagkat siya ay naging pinakamahirap sa lahat. Upang ang pinakamahirap na tao, naiiyak tuloy ako, no? Pag natatouch ang ginawang pagpapakasakit ng Diyos na sa kabila na tayo'y walang kakayahan, walang kahit anong kabutihan at kayamanan ay pagmamalaki, ay ang Diyos mismo kinuha ang katawan ng isang alipin, no, ng isang bata na alipin, no, magiging alipin ng lahat. At pinakamahirap sa kanyang angkan, no, sa angkan ni David, upang ang lahat ng tao ay meron ng mapagkakakilanlan at na siya ay hindi mataas, na siya ay hindi siya, no, nakakangiming lapitan, na hindi siya tipong tatanggi sa isa lamang abang tao sapagkat siya ay naging aba din. Pinakamababa. Yes, oo. Dahil ang lahat ng tao ay iniibig ng Diyos eh. Iniibig niya. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yan.
Yung complacent love at yung benevolent love. Yung iniibig na, ang salitang iniibig ang lahat ng tao ay benevolence of God, the benevolent love of God. That He has this feeling of mercy, of compassion to all people. Because all people are created by God. No one in this world is not created by God. Through conception sa panahon natin. No? After the creation, through conception, nililikha pa rin ng Diyos ang tao sa bahay-bata ng kanilang mga ina. At doon hinuhugis siyang bata. He still continues to create the body of human beings in the womb of their mothers. Kaya nga, makikita natin dito na wala rin namang mayaman na parang makakapagmataas sa Diyos. Nasasabihin niya, ay mahirap ka lang, kaya ako hindi lalapit sa'yo. Nakakadiri ka. Bakit? Siya din naman ang hari ng mga hari. Bagamat siya ay kinuha ang katawan, ang lahi na siya ay naging kabilang sa lahi ng pinakamaabang tao, siya din naman ay manlilikha. Kaya ang lahat ng tao ay walang maipagyayabang sa kanya na ako'y mataas kaysa sa'yo. At sino ka para ako lumapit sa'yo? Ay ako'y hari. Ako ay presidente ng isang malaking bansa. Ako'y sikat. Ako ang pinakamatalino. Wala nang mas tatalino pa sa Panginoon Kristo. Wala nang mas yayaman pa sa Panginoon Kristo. Kung wala nang masihirap pa sa Kanya, wala rin namang mas yayaman sa Kanya. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos ay isang kamanghamanghang gawa ng pagpapakababa upang mailigtas ang Kanyang mga hinirang, ang mga sasampalataya sa Kanya. Lahat ng tao ay Kanyang inabot, dukha man, alipin man, o dakila man, o mayaman man, pinaka marangyamang tao sa buong mundo ay hindi makakapagmalaki at hindi pwedeng maging dahilan yung kanyang katayuan sa buhay upang hindi lumapit sa Diyos at magpakumbaba at sumamba at lumuhod sa Diyos. Dahil siya ay Diyos. Siya ang may liga, siya ang Panginoon, siya ang nasusunod at masusunod sa lahat. At siya rin ang tagapagligtas. Siya rin ang mayroon lamang kakayahang, natatanging kakayahan na ang tao ay dalhin sa walang hanggang kasiyahan sa piling niya sa kalangitan. At siya rin naman ang may kakayahang dalhin ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa apoy na walang hanggan ng pagdurusa. Kaya nga yung kanyang muling pagbabalik ay hindi na siya lilitaw na isang aba at isang mahina sa tingin ng tao, na isang mapagpakumbaba na alipin lang lahat. Siya'y darating na isang mandirigma, isang hari, makapangyarihan, puno ng karangalan, at kasama ang lahat ng hukbo ng kalangitan. At siya ay darating bilang isang hukom. Hindi na bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang tagapagparusa. Hindi na siya darating na parang, lumapit kayo upang kayo ay aking ampunin. Kung hindi, lumayo kayo sa akin kayong mga makasalanan. Wala na kayong ngayong karapatan na hindi ako ngayon paunlakan at ang aking kapangyarihan ang siyang hahatol sa inyo. Kaya nga sa kanyang muling pagbabalik, sa muling pagparito ng Panginoon, ay tutuparin niya ang lahat ng mga hula tungkol sa kanyang ministeryo, kamatayan, muling pagkabuhay, at higit sa lahat, ito pa yung hindi natupad, no? Ang kanyang muling pagparito. At ito'y hinulaan ng salita ng Diyos. Napakaraming mga propesiya tungkol sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Hindi na siya darating bilang isang nagdurusang alipin, kundi siya ay darating bilang isang mananakop na hari. Sa kanyang unang pagdating, dumating si Jesus sa isa pinakaabang kalagayan. Sa kanyang muling pagbabalik, siya darating na kasama ang mga hukbo ng kalangitan. At ang banal na kasulatan, partikular ang lumang tipan, ay nagsasaad ng muling pagparito ng Panginoong Hesus. Bagamat hindi binigyan ng malinaw na distinction
yung kanyang unang pagparito at muling pagparito, pero sa bagong tipan, binigyan na ng distinction. Kaya doon sa hula sa lumang tipan, akala ng mga Hudyo, darating lang ang Panginoon Jesus bilang hari. Kasi ang mga hula sa lumang tipan, siya'y hari. Darating siya bilang isang tagapagligtas at mananakop. Sabay na. No? Hindi yung muna, magliligtas muna, pagkatapos aakyat sa langit, saka babalik bilang isang hari. Sa kanila kasi, sa lumang tipan, especially sa Isaiah 7:14, 9:6-7, Sicaraya 14:4, ay magkahalo eh. Ang kanyang pagparito ay parang walang distinction yung first coming and second coming. Nagkaroon lamang ng distinction nung siya'y mangaral sa bagong tipan. At sinabi niya na ako'y muling paparito. So doon nagkaroon ng distinction. Kaya nalito ang mga Israelita, yung mga Hudyo, at ang akala nila si Jesus ay hindi yon. Hindi yon ang haring tinutukoy. Kasi doon sa mga hula, siya'y maghahari din sa lupa eh. Bakit siya ngayon ay hinuli at ngayon ay pinatawan ng parusang kamatayan? Kaya noong siya'y hatulan na, doon na nag-iba na ang timpla ng mga Hudyo. Hindi nila naunawaan na mayroong dalawang phases yung kanyang muling pagparito. May dalawang yugto. Yung una at saka ikalawa. Ngayon, tingnan natin muna yung hula sa Isaiah 7:14 kung bakit na-misinterpret ng mga Hudyo ang persona ng Panginoon Jesucristo, no? Isaiah 7:14 kasi wala pang Old New Testament during that time. So ito pa lang yung kanilang ine-expect eh. Ito yung inaasahan nila eh. O kaya ngayon nabigo. Ano ang sabi diyan? Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ay yung pangalang Emmanuel, kasama na natin ang Diyos eh. Kung kasama na natin ang Diyos, hari na siya. So ngayon sa chapter 9 verse 6 and 7, ituloy mo yon. Tingnan mo yung chapter 9 verses 6 and 7. Parehong aklat. Yan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, bibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan. Di ba walang distinction na parang siya muna'y darating upang mamatay at pagkatapos ay saka siya babalik muli. Siya'y uuwi sa langit at saka lang siya babalik. Kaya ang mga Jewish scholars ay talagang inakala nila na si Jesus ay, kung si Jesus ang Mesiyas, kaya nga di ba, ang mga observation at mga komentaryo ng mga dalubhasa sa Biblia ay si Judas, kaya niya ipinagkanulo ang Panginoon kasi inakala niya na ang tagal kasing magalit ng Panginoon eh. Dapat siya maghahari eh, di ba? Pero siya ay inaano na ng mga tao. Pero nihimok pa rin siya na mag-alsa ka. Di ba? Parang hindi siya nag-aalsa eh. Tapos kaibigan pa niya yung mga Romanong sundalo, yung senturyon, pinagagaling pa niya. Kaya alam mo nang pagalingin ng Panginoon Jesus yung yung alipin ng senturyon, no? Sabi ng senturyon, huwag ka nang pumunta sa amin. Kasi may conflict eh sa isip ng mga Hudyo eh. Di ba? Utusan mo lang mag-utos ka lang, hari ka eh. Magaganap yon. So kahit sa anong paraan, makapangyarihan ka kasi may kapamahalaan. Mabuti pa yung senturyon naniniwala kay Jesus, di ba? Yung mga Hudyo, hindi eh. Kasi ang gusto ng mga Hudyo, lumaban si Jesus. Kaya nga yung pagkakanulo ni Judas ay maling pagkakilala kay Jesus na baka sakali pagka akin ang ibininta ang Panginoon, lumaban siya pag hinuli na, at saka ako magbalik loob. Kaya nga niya, isinuli niya eh, yung 30 pirasong pila. Kasi hindi naman yun ang kanyang tunay na layunin eh, na ipapatay si Jesus eh. Di ba? At sabi nga niya, anong ginawa ko? Kaya kaso, hindi naman siya nagsisi sa kasalanan. Kundi siya ay
nanghinayang. Nang hinayang. Nanghinayang siya doon sa sana'y magaganap, hindi pala. Kumbaga siya ay nagkamali. Hindi pala siya ang hari. O, patay na tayo lahat. Wala palang pag-asa. Kasi nagpakamatay na rin. Matay Diba? siya. Oo nga, no? O, napahiya siya doon sa kanyang, siguro may mga sinasabihan din siya na tagalabas. No? Sa napaya po siguro siya sa mga tao. Hindi, nawalan siya ng pag-asa talaga. Yeah, wala na rin ng pag-asa. Hopeless na pala talaga tayo. Hindi na pala talaga tayo makakalaya at mamamatay na eh. Di ba? Eh, ang pangarap niya maging bayani. O hindi na ako bayani ngayon. O, kaya pansarili yung kanyang hangarin. Kaya niya ipinagkanulo ang Panginoon. Pang siya'y maging bida. Eh, yung pala'y kontrabida siya. Di ba? So, ang nangyari, nagsisi siya sa kanyang sarili. Hindi sa Diyos. Kasi pwede namang siya'y lumapit sa Panginoon eh. Kaya mali ang pagkakilala niya kay Jesus, hindi bilang Diyos na tagapagligtas eh. Kundi isang hari sa lupa eh. Hindi yun ang pagkakilala niya. Liberator from oppression. Di ba? So, sana kung ang pagkakilala niya ay si Jesus ang Savior ng kaluluwa niya, o di sana siya nagpatira pa sa Panginoon at nagsisi, Panginoon, patawarin mo ako, pupunta akong impyerno. Hindi eh. Wala siyang concept. At saka ang mga Hudyo, walang concept ng impyerno at saka ng langit. Ang kanila lang paraiso. Wala siyang konsepto ng pagdurusa. Mawawala lang, parang saksi. Annihilation lang. At paraiso lang ang present. Wala silang hell. Ganun ang view po nila. Oo, wala rin silang langit. Di ba? Paraiso, kaya kita mo ang Panginoong Kristo para lang maunawaan nung magnanakaw sa krus. Yung concept ng kaaliwan pagkatapos ng kamatayan, paraiso ang term niya. Kasi hindi naman maniniwala yung walang konsepto yung magnanakaw sa langit eh. Pero ang tinutukoy doon ni Jesus ay langit. Pero alang-alang doon sa pangunawa na hindi kayang unawain nung Hudyong ito na magnanakaw kung ano ang langit, magtataka pa, ano ba yung langit? O, di ba? Ang alam niya, paraiso, yung kasama ng Diyos, yung walang hanggang kasiyahan, yun lang. Hindi siya naniniwala, walang lugar na specific. O, kaya lang, sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Naunawaan niya na yun ay kaligtasan. So, hindi kailangan ng Panginoong Hesus mag-set forth ng isang theology during dun sa paghihingalo na yun. Kailangan namang mag-theology pa. Alam mo, yung paraisong yan, langit yan. Yan ang tahanan ng Diyos. Pero naituro na niya yan sa mga apostol. Doon sa chapter 14 ng John, na ako'y pupunta sa bahay ng aking ama. Diba? So, hindi paraiso ang kanyang term doon, kundi bahay ng aking ama. Kasi nga, at sa mga epistles, pinaliwanag na ni Pablo kung ano yon, yung tinutukoy na yon, na yung ikatlong langit. Yung hindi langit na yan. Ikatlong langit. Yung hindi naabot ng ating isip na kalangitan na wala sa mundo. Kasi ang concept ng mga Jew, pwedeng narito sa mundo yung paraisong yan. Diba? Yes, yung Garden ng Eden nasa paraiso. So, hindi pa yari ang theology sa Old Testament. Kumbaga, kaya marami pa silang hindi maunawaan, tsaka wala pa namang banal na espiritu na nag-i-illuminate sa Word of God. So, kaya basically ay talagang pahat ang kanilang kaalaman patungkol sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa lupa at lalo tigit patungkol sa kaligtasan, no? Pastor, paano ko lang, talagang mapalad po tayo, mga nabuhay after ng Panginoong Jesucristo na sumampalataya sa Kanya. Dahil naranasan talaga natin yung, hindi katulad ng mga nasa Old Testament na sila umaasa. Naghihintay sila, tayo. Kumbaga, sabi nga po ng mga theologian, yung mga saints sa Old Testament, sila ay nakatingin sa future. Tayo naman ay nakatingin dun sa naganap na. Sa past. Sa past. Galing. Oo, kaya basically ay yung content ng ating faith, yung ating pinaniniwalaan ay mas marami kaysa doon sa mga Old Testament saints. Kasi wala pa ang Panginoon Kristo, hinuhulaan pa lang. But still, salvation is still by grace during their time. Kay Christ pa rin at sa biyaya pa rin ng Diyos dahil wala namang mabuti, wala kahit isa. Talagang yung kamatayan ni Jesus lang ang tanging paraan upang maligtas both ang mga Old Testament saints at mga New Testament believers. Kaya nga lang, syempre,
hindi pa nila kumpletong alam kung ano ba yung planong yon. Ang alam lang nila may darating na Savior. Kaya nga nalilito sila na akala nila pagdating ng Mesiyas, sabay na maghahari siya sa mundo. Yun ang Di ba? Yun ang kanang problema ngayon, di ba? Kasi nga walang distinction yung kanyang first coming and second coming. Pero hindi ibig sabing walang distinction ay wala talaga. Hindi lang nila naunawaan pa. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay nag-uumpisang mangaral, sabi niya, malapit ang dumating ang kaharian ng Diyos. So akala nila iyon na rin. Pero ang tinutukoy doon na kaharian ng Panginoong Hesukristo ay dalawa rin. Yung church at saka yung future heaven and new heaven and new earth. Pareho yung kasing kaharian ng Diyos di ba? So ang nangyayari is isa lang, single lang ang kanilang meaning. Yung kaharian ay literal lang. Hindi yung spiritual na paghahari na ang Panginoon Hesukristo din ay maghahari sa mundo sa puso ng mga mananampalataya through the church, by the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang mananahan sa puso ng mananampalataya at with the Holy Spirit in our hearts, because of His ministry and His presence in us, we are now being ruled by God. Diba? So, ang Diyos ang ating hari ngayon, spiritually, at siya rin ang ating sinusunod. Kaya nga tayo ay citizens of the kingdom of God, kahit tayo nasa lupa. Meron tayong dalawang citizenship. We are citizen of the Philippines and we are citizens of heaven. Ang sabi sa Filipos 1:21, ang pagkamamamayan natin ay sa langit. At tayo buhay pa, pero tayo talagang mamamayan na rin ng langit. At nung siya po ay mamatay, of course, ay pinulfill niya yung paghahandog. Kailangan kasi na may maghandog o may tumubos sa parusa ng mga makasalanan. At yun ay sa pamamagitan ng isang walang kasalanan. Kailangan na ang isang tagapagligtas ay walang kasalanan para mailigtas niya ang makasalanan at siya ang maging representative ng mga makasalanan. At yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga ang kanyang kamatayan ay parehong may epekto sa mga Old Testament saints at saka hanggang sa buong panahon ng sanlibutan, lahat ng mabubuhay. Kumbaga yung kamatayan ni Jesus ay may retroactive effect. Kaya kahit di pa namamatay si Jesus, sinabi sa pahayag na ang kordero ng Diyos na pinatay mula pa ng lalangin ang sanlibutan. That's figurative for the retroactive effect of the death of Christ, which is salvation and redemption of the elect. Kaya makikita mo na both the Old Testament and New Testament, pareho ang salvation. It is only by grace of God through the death of Christ. Without the death of Christ, walang kaligtasan ng mga Old Testament saints. And without the death of Christ, walang kaligtasan tayo ngayon, yung mga taong nabuhay during the New Testament and tayo sa church age at sa 1,000 years of reign ni Christ na darating, di ba? Wala ring salvation sila kung walang death ni Christ. So we are saved by the atonement and the redemption of Christ on the cross through His death. And nang siya'y mamatay, siya'y ipinako at siya'y namatay, at nang siya'y mamatay after 3 days, He resurrected from the dead. And when He went to heaven, after 40 days. So kasi may 40 days pa siyang nagpakita sa mga alagad, sa mga mananampalataya, sa kanyang kapatid na si Santiago. Nagpakita muna siya sa kanyang pisikal na katawan. Pero hindi pa siya pumunta ang kanyang pisikal na katawan sa langit. So, kaya nga, nung hawakan sana siya ni Maria Magdalena, ay huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa nakakapunta ang katawang ito sa langit. Di ba? Baka siya matunaw. Banal yun di ba? Ay makasalanan. So, ang Panginoon Kristo ay pumunta after that. Kasi nahipo na siya So, hindi siya, parang, ang ginawa niya is nagpakita muna siya, and then saka siya pumuntang langit at bumalik din ulit sa isang iglap. Ano po yun yung pagpapakita niya yun, alam ko, yung doon sa Emmaus yata po yun. Ano po? Hinahipo na siya roon. At saka doon doon sa tabi ng dagat, ng lawa. At saka kay Tomas, napahipo na siya. Ibig sabihin, in between, pumunta na siya sa langit. Pero hindi pa siya ganap na nagstay sa langit. After 40 days pa,
bago siya tuluyan ng nanatili sa langit ng kanyang katawan, ba? At siya'y muling babalik sa huling panahon. So, yun ang kanyang pangako. So, ang banal na espiritu ang kanyang kahalili ngayon, at siya ngayon ang nasa Kristiyano. Kaya nga ating katawan ay templo na ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi na ang templo ng Diyos ay yung church o yung templo sa Jerusalem na muling bubuuin. Yung nag-iba noong AD 70 at yung muling bubuuin, no? Yung the third temple. Hindi yun ang temple. Hindi rin ang mga sinagoga ngayon, ang mga buildings, hindi yan ang templo. Ang templo ngayon ng Diyos ay ang ating katawan. Sapagkat nananahan sa atin ang banal na espiritu. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na espiritu na sumasa inyo. Di ba? So tayo ay templo ngayon ng banal na espiritu. Kahit dapat ang ating katawan ay talagang ating iniiiwas sa mga makakasira dito. Pinapahalagahan ang katawan dahil ito ay pinananahanan ng banal na espiritu. Kailangan walang bisyo, walang alak, sigarilyo, walang kahit anumang pumapasok na marumi sa ating katawan. Diba? At kaya nga ang tao ay dapat na luwalhatiin ang Diyos sa kanyang katawan, hindi lang sa kanyang pag-iisip, hindi lang sa kanyang gawa, kundi pati sa kanyang katawan. At alam ba ninyo na sinabi na ng Panginoon kung saan siya babalik? Yun ang hindi pa natupad. Kaya nga, ito yung literal na hindi kayang pabulaanan, na hindi pwedeng gawing spiritual. Kasi sinabi ng Panginoon Jesus ang lugar kung saan siya babalik. Pero Pastor, bago po kayo magpatuloy, ano po yung hitsura ng pagbabalik ng Panginoon? Di ba po? Ang hitsura ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, the same body nang siya'y umakyat. Para malinaw po sa Hindi po siya parang maiiba. Yung mga sinasabing siya may matang nagniningas, those are figurative. Doon sa Revelation. Figurative, alangan naman na apoy na yung mata niya apoy, tapos tanso yung ang tigas no, tanso ang kanyang mga paa. figurative. Ginto figurative 'yon. Ano lang 'yon, ang sinasabi doon yung kanyang katarungan. Di ba yung pag ang mata ay ibig sabihin judge, siya ang judge. Siya ay mahahatol. Parang yung judge na nakita ko, nakaganon sa lahat. Kasi matalim ang mata niya kasi nanunuri siya. Yun yung figurative lang yun. Hindi literal na yung kanyang na matay nagniningas, mas may lumalabas na tabak sa kanyang bibig, yung klase yun, di ba? Pagsasalita niya may tabak na hindi yun. Oo. Tabak. Oo, hindi yun literal na tabak. Kundi ang kanyang salita ay matalas. Ang kanyang sinasabi katotohanan, humihiwa ng konsensya. Dahil alam niya ang lahat ng tao, ginawa ng lahat ng tao. Kapag siya nagsalita ay masakit. Dahil makasalanan ka So kapag may sinabi siya, alam niya kung anong ginawa mo. Bilang nga ng Diyos lahat ng kasalanan ginawa ng tao, mula pagkabata hanggang siya mamatay. May talaan ng kasalanan. Dahil mayroong bigat ang parusa, Akala kasi ng mga tao, yung judgment ay parang lamsam lang na o pare-pareho lang ang bigat o pare-pareho lang naman ang ating pagdurusa. Di gumawa na ako ng mas malaking kasalanan. Total, ikaw din naman sa impyerno din naman. Sa impyerno naman tayo lahat. O di sagarin na natin. Hindi po. Sa huling pagbabalik ng Panginoon Kristo, hahanguin ang lahat ng nasa impyerno. Meron munang isang general punishment before the second coming. But after the second coming, when the Lord Jesus Christ came, He will judge all people based on the level of the gravity of their sinfulness. Kaya nga, ang bawat isa parurusahan, ahatulan ayon sa kanilang mga ginawa na nakasulat sa mga aklat. Ayon. Kaya nga mayroon pa ring, mayroon pa ring basis yung judgment. Hindi parang general, lahat. Sa ngayon, lahat muna ay nasa impyerno. Pero sa paghukom, hahanguin sila pansamantala at doon na ilalahad ang huling hatol sa bawat isa. Bakit ihintayin muna yung resurrection ng mga patay? Kasi yung ginamit kaya kailangan, hindi pa mahatulan ngayon Kasi yung katawang lupa nila, hindi pa naman nabubuhay. Yung katawang lupa nila ang ginamit sa pagkakasala Kailangan damay, kaya nga buong katauhan ang parurusahan. Katawan, kaluluwa at espiritu. Ngayon, ang kaluluwa at espiritu ng mga namatay,
nawala sa Panginoon, hindi mananampalataya from the Old Testament until the end of the age of human beings, of history of humans, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito, hahanguin yung mga kaluluwa nila eh. Tapos mabubuhay yung kanilang mga katawan lahat, kahit sila'y natunaw na. Kahit kinremate na yan, kahit yung kinain na ng Israel. Sabi doon, iniluwa ng dagat ang mga patay na nalagak sa kanya. Ang iniluwa, hindi yung kaluluwa at espiritu. Ang iniluwa, yung namatay na katawan. Dahil yung kaluluwa at espiritu, sabi sa Hebreo 9:27, it is appointed by God for man to die once and after that judgment. So, mamamatay ang tao, ang kanyang katawan pupunta sa lupa, o kung kinain ng isda sa dagat, o kung yun ay kinremate, naging abuna, o ginawang pataba sa puno, sa likod ng bahay. So, yung katawan naman, yung kaluluwa naman nila, kanilang espiritu, automatic pupunta sa hell kung sila hindi Kristiyano. Kung sila hindi mananampalataya kung sa Old Testament. Kasi nagkakaroon ng Kristiyano lang nung New Testament. Di ba? So ngayon, sa muling pagparito, yung mga patay na yan, bubuhayin muli. Kaya di ba, yung mga nalagak sa sa soul, yung mga nasa libingan, yung katawan, biglang mabubuo yun sa isang iglap. The same body na namatay. The same face. Pero katawang pang-impyerno. Kung may katawang panlangit, glorified body, meron namang hellified body. Alam nga namang yung katawang panlangit, ang dalhin sa impyerno, hindi bagay yun, di ba? So, gagawan sila ng katawang pang-impyerno na hindi namamatay, pero nakakaramdam ng sakit. Hindi nawawala ng hininga na, kasi mayroon uli yan na buhay eh. Pero, nakakaramdam ng init. Yung alaala din nila na lahat na masamang alaala na retain. Mariretain. Yun. Pagkatapos ay pasapi ng ganap na magsasanib ang kaluluwa, espiritu sa kanilang katawang muling binuhay at sila haharap sa harapan ng Panginoon Jesucristo at sila hatulan ayon sa bigat ng kanilang kasalanan na ginawa habang nabubuhay. Kaya may justice pa rin. Hindi ibig sabihin si Hitler, pareho ang parusa kay Mother Teresa. Kung si Mother Teresa ay nabuhay na hindi sumampalataya at nagtiwala sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo para sa kanyang kaligtasan, hindi siya maililigtas ng kanyang sariling gawa. Sapagkat siya tao pa rin makasalanan. Pupunta pa rin siya ng impyerno, pero si Hitler, bukod sa hindi na siya naniwala kay Jesucristo, pumatay pa siya ng napakarami milyon-milyong Hudyo. Kaya mas matindi ang parusa. Kaya kita mo sa Biblia, makikita mo, no? Mayroong separate na place si Satanas at ang mga bulaang propeta kaysa doon sa mga ordinaryong hindi mananampalataya. At ang kasama ni Satanas at ang mga demonyo doon sa lugar na sa impyerno, ang tawag na diyan ay lawang apoy na. That's the permanent place for the unbelievers. Yun ang permanent place of torment. Yung dagat-dagatang apoy. Yung impyerno is, yun ang temporary ngayon. Pag namatay ang tao, doon muna lahat. At mayroong the same heat pa. Pare-pareho lang. Ibig sabihin mo, Pastor, yung impyerno ngayon, kung saan nandun yung kaluluwa ng mga unbeliever na namatay, siya po ay unang stage lang. Itatapon siya. Yes, oo. Yun ay temporary place lang. Temporary place. Temporary place. Kasi Patikim bakit? Patikim pa lang. Kasi may huling paghuhukom eh. Pero masakit na po yun. Masakit na yun. Impyerno na eh, di ba? 3,000 Fahrenheit na. Pero doon sa pagkatapos ng huling paghuhukom, sabi doon, itatapon muli sila. Hindi naman sinabing ililigtas eh. Kundi ang huling paghuhukom ay paglalapat ng kaukulang bigat ng kaparusahan. Ibabalik sila at hindi na sa impyerno. Kasi bakit? Maging yung present na hell, yun din ay gugunawin. Kasi before yung Great White Throne Judgment, magagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Mawawala na ang lahat. Pati itong heaven na yan na nakikita natin, atmosphere, pati itong mundo, lahat ng planeta, gugunawin sa matinding init yan. So, Pastor, yung hell na... At lilikaan Diyos ng hell. Doon lilikain pa yon, wala pa yung lake of fire. Yun ay lilikhain ng Diyos sapagkat yun ang huling destinasyon ng lahat ng hindi mananampalataya. Wala pa yung lake of fire na yan. Kikreatin siya kasi gugunawin muna ang lahat ng nilalang eh. Edi pag yun ay nandyan na ngayon, di nagubagunaw na rin yun. Hindi, gagawa ang Diyos ng permanent place of punishment and then permanent place of bliss and happiness and joy with God, the Father, God the Holy Spirit, and God the Son, with the Trinity.
Yun po yung eternity, Pastor. Yun yung eternity. Yun yung new heaven and new earth. Kawawa naman po yung mga saksi ni Jehovah kasi Kasi itong mundo, yun ang problema nila, no? Wala silang titirhan. At makakasama silang gugunawin. Dito lang sila eh. Di ba? So, talagang kawawa din sila kasi they are trusting in their good works. And included dun sa faith system o belief system ng mga Jehovah's Witness ay yung kanilang righteousness na sila ililigtas ni Jehovah dahil sila mabuti. Di ba? Ang problema, walang mabuti, wala kahit isa. At walang karapat-dapat sa Diyos. Kung yun ang panananganan mo na magiging dahilan ng kaligtasan mo, ay para ka nakatuntong sa kumunoy. Hindi ka, lulubog ka talaga dahil hindi ang kumunoy ay isang lugar na hindi mapagkakatiwalaan. You are resting your hope in your own work which cannot be trusted because you will fail. Each day of your life, you will commit at least 10 sins a day. But it takes only one sin for God to punish somebody to hell. Because God requires perfection. Because God is perfectly holy. Those who trust in their own good works must be perfectly holy as well so that it could be commensurate with the holiness of God. Because God is just. He cannot accept somebody who failed in one area or who fell in one single sin all his life. Kahit buong buhay niya, isa lang nagawa niya. Hindi na rin iyon pwede sa Diyos. Kasi ang Diyos ay walang kasalanan kahit isa. Kailangang iligtas niya. Wala rin kasalanan para makasama niya. Kasi pareho tayo, kaso hindi. Hindi sapat ang gawa ng tao upang makaabot sa required na pamantayan ng Diyos. Upang ang taong yon ay ligtas sa kanyang parusa. Dahil siya'y hukom siya'y judge, siya'y just. At ang isang makatarungang hukom, hindi pwedeng may palulusutin kahit isa. Yun perfect ang kanyang justice. So that's why it's only through the death of Christ and by grace of God that we can be saved from the wrath of God. So therefore, ito yung lugar kung saan darating si Jesus. Kahit hindi nila ito pwedeng gawing spiritual. Literally, ito ang sabi sa Acts chapter 1 verse 11. Gawa chapter 1 verse 11. Yan. Saan daw bababa ang Panginoon Kristo? Ito is binanggit niya nung siya ay umaakyat na sa langit. No? Nakatayo roon ang mahigit 500 tao. More than 500 yung witness. Yung witnesses nang siya umaakyat. At ano ang sabi niya? Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Di ba? So, ganun talaga po yung kanyang... Yun ang statement ng Panginoon. Kung paano nakita niyo akong umaakyat, makikita rin niyo akong bumababa. Sa ganung paraan din ako bababa. At Zechariah chapter 14 verse 4, in-identify doon ni Zechariah kung anong lugar yon. At doon din talaga siya umakyat sa Acts chapter 1. So hindi naman binanggit sa Acts chapter 1 na ako'y narito, nakatayo sa bundok na ito. Pero nasa bundok talaga siya ng Olibo nung siya umakyat. Hindi pa siya umaakyat sa langit, hinulaan na ni Zacarias na doon din siya babalik. Sa bundok din ng Olibo, pakinggan niyo. Ano pong chapter? Chapter 14 verse 4. 10 po. Saan? Saan siya bababa? Makikita natin siya dyan. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga Olibo. Sa gawing silangan ng Jerusalem, magkakaroon ng maluwang na divis sa gitna ng bundok. Pagkat mahahati ito mula sa silangan ng kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa Ilaga at sa timog naman ang kalahati. Olibo, binanggit po. Ano pa? At si Yahweh ay darating sa huling bahagi. Okay, At 5. Siya ay darating nakasama ang kanyang mga anghel. Sino ang sinabi rito? Sabi dito ni Jesus, ako'y darating nakasama ang lahat ng aking mga anghel. So, di ba?
Tugma. So sa bundok talaga ng Olibo, sa bundok din ng Olibo siya nung siya umakyat. At binanggit ni yung pagbalik doon din. O si Karaya, paano mo ngayon i-refute? O so sinabi niya, bumalik na ang Panginoon, naroon na sa Tamayong, sa bundok, di ba? Si na daw kay Buloy yun. Ang tanong, ba't di ko siya nakita? Di ba? Ba't di siya nakita ng mga Hudyo ay doon bababa yun? Ba? Di ba? Ang mga Hudyo ang unang makakakita. Di ba? Kung talagang siya bumaba na. Pero sa kanyang muling pagbabalik, sabi doon, makikita ng lahat ng tao. So, it would be simultaneously seen by all people all over the world. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Para walang makapagsabi na, ay, hindi ko nakakitang dumating eh. Di ba? Absent ako. Pati tulog, makikita nila sa kanilang balintataw. Pati yung mga, sabi nga, pati yung tumusok sa tagiliran ni Jesus eh. Makikita niya ang anak ng taong bumababa mula sa langit. At mananangis siya. Ibig sabihin, pati yung mga tao, lahat ng tao, nasa impyerno, nasa langit, nasa lupa, ipapakita sa kanila ng Diyos yung kanyang pagbabalik upang matupad ang hula. Pastor, hindi po ba ito yung isang, parang napipicture ng isang na nakikita yung image sa langit na napakalaki? Parang Hindi yan. mga ganun. Hindi. Para Sa isip siya. Vision siya. Vision. Isip, sabi ng iba. Kung sa gising, vision. Sa mga tulog, dream. Vision sa dream. Pero sa mga vision na sa palintataw, hindi sa physical eye, kundi sa isip. Lahat sa isip, makikita ng lahat ang pagbabalik ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. And he would be recognized by all people that he is the promised Messiah from the Jews. Ba sa langit. Sa langit. Sabi din sa Matthew 24:30, at that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. All nations. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Makikita ng lahat ng bansa. Nakikita rin ng pati, sinabi ng salita ng Diyos, na pati yung tumusok sa kanyang tagiliran, nasa impyerno na yun eh. Ewan ko lang baka naligtas naman, di ba? Baka nasa langit. We cannot judge. Kasi maaaring nung pagkatusok niya, di ba, sinabi ni John, nangaral si John doon kasi katabi, di ba? We don't know. We are not told. So, it's safe to say that probably he is in hell. Kasi nga, ba't ba niya tinusok pa, no? Kung siya ay naniniwalang, yun ang talagang Savior. Pero somehow, we don't know, at the end of his life, maybe somebody preached to him about the gospel and explained to him, yung pinatay mo, alam mo yung tinusok mo, yun ang Savior. Grabing pagsisisi noon, di ba? Sabi niya, ako pa ang tumusok sa aking Diyos. Kaya nga, ang second coming ay yung culmination ng lahat ng kasaysayan. Yan na yung kabuuan. At yun ang last page in the history of mankind. Parang imagine mo po, parang nakakatakot ang darating mo yun. Pero sa mga banal, siyempre, exciting. Exciting. We are excited. We are excited for the second coming of the Lord Jesus Christ because that will end all pain and sufferings on earth. For the believers, the second coming of Christ is liberation. But for the unbelievers, the second coming of Christ is judgment and perdition, kapahamakan. Yung mga atheists na ayaw maniwala, they have everything to lose, nothing to gain. Pero doon sa mga mananampalataya, they have everything to gain, nothing to lose. Because what can we lose if we have Christ? What can we lose if we have God? What can we lose if we are saved? What can we lose if we are in the hands of God? But to those who are not in Christ, to those who don't believe in God, those atheists, those unbelievers, those who deny Christ and His saving grace, ba? Sabi ng Panginoon, aanin mo mang makamtan ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kung ang mawawala naman ay ang iyong kaluluwa, anong ibabayad mo? They have everything to lose. Because they will lose their very life, the soul that they love so much, the self that they love so much, that they have served so much, and that they idolize so much, and that they
pleased so much in this life. Magiging matinding The problem is, what can they pay to God? There's nothing that you can pay. There's nothing that you can bring to God to recover your soul. No. Because He will be the judge of your soul and your body and your spirit. And your person shall be separated from the grace of God and goodness of God for all eternity. No more hope of salvation. Akala nung iba, pag namatay na, may pag-asa pa. Baka titimbangin pa ng Diyos nung masama at mabuti. O para mapunta pang purgatorio. Wala pong ganoong katuruan sa Biblia. Tayo po'y naloko ng mga Kastila. Yan pong purgatorio ay isa sa tinutulan ni Martin Luther. Di ba? Kaya nga po si Martin Luther, isang pari, isang kardinal, di ba, sa Germany, ay nag-post noong 95 theses against the teachings of the Roman Catholic Church. Buong tapang niya na hinarap ang Papa at ang lahat ng mga clergy, ng mga pari. Stand. Oh, sabi niya, Tapang niya. I can no longer tolerate. Di ba? All the evils of the Roman Catholic Church, all the false teachings of the Roman Catholic Church. Pinost niya roon sa church ng Wittenberg sa Germany, sa door. Malapit na po Malapit na ang ating September September. anniversary ng Reformation. Po, November, October. At siya ay inusig dahil doon. At siya ay iniharap sa diet of worms upang i-recant, upang kanyang bawiin ang lahat ng kanyang mga accusation. At aminin niyang siya'y nagkamali. Pero sabi niya, here I stand. As long as the word of God says, my conscience is clear. And I will stand by what the scripture teaches. Conviction po yan. Oh. Gawin nyo na ang gagawin nyo sa akin. Hindi ko kayang bawiin ang sinasabi ng salita. Hindi ko kayang pabulaanan ang katotohanan. And imagine, ba? Kaya nga, niniwala tayo that even in the midst of cults, in the midst of wrong religions, even those people who are inside in occultism, there are elect of God. And they will be brought by God to Himself. They will be brought back to God, to Himself. Naniniwala po, Pastor, na Even just by reading the Bible. naniniwala po kasi ako na maging itong ministry na ito ay instrumento ng Diyos para Yes. mahango sa may Yes. katuruan yung mga tao. Oo, kaya po we have this ministry. We are not antagonizer. We are not parang naninira lang. No, we are not just destroyer of religion, of false religion. Kami lang po ay nagtuturo ng katotohanan at ang consequence at side effect talaga nun, matututo ang taong nasa kamalian. Kung siya magiging bukas at kung siya naman ay binigyan ng pangunawa ng Diyos. Kaya naniniwala din kami naman na ang ministry namin, yun lang namang makikinabang, ay mga pinili din ng Diyos. Kasi yung talagang kalaban ng Diyos, ay hindi po talaga yan kaya naming makumbinsi. Kung yung talaga hindi sasampalataya, we can do nothing to convince people. It's only God, through the Spirit of God, who can convince a sinner or those who are in false religions to turn back to God and turn back to the right teaching of the Word of God. So yan lang po ang aming magagawa is to teach what we know is right according to God's Word. And by that definition, ipag sinabi namin kung ano yung tama, yun po'y aming pinag-aralan na napakatagal. Hindi po yan basta itinuro lang namin, walang pinagdaanan kaming rigorous training, kami po'y nag-train para po kaming maging cult buster. Ilang taon na. Oh. Ilang taon na. 20 taon po ang pag-aaral bago ka maging Doctor of Philosophy and Religious Studies. Ikaw din, di ba? Doktor ka rin naman. Doktor ng, di ba? Tayo po yan. Wala pa sa level na. Dok pa lang, nagdodok-dok pa lang ng asin. Diba? Kasi wala, kailangan pa maghihirap ka muna kasi bago ka makarating sa estado na mataas, kailangan mag-umpisa sa ibaba, kapatid. Hindi ka pwedeng bumili ka lang ng doctorate, di ba? Marami ngayon Marami ngayon, Diba? bumibili lang. Bishop na, no? Ba, inilihans lang ng kapwa niya mga pastor din na wala ring alam, ililihans, bishop ka na rin. Bishop na.
Oh, 'di ba? Pareho ka na rin namin. Daming Reverend Bishop. bishop, tapos doktor. Doktor ng divinity, doktor ng ministry, doktor ng Lahat lahat na ng doktor. sa kanya na. Divinity, dimin, di mo na malaman eh, di ba na talaga. Mamaya dip na. Dip ba na to? Dip na. Kaya, grabe na ang, ngayon parang pag may title ka, bilib agad sa'yo. Hindi naman sinuri yung title mo bang yan. Nakuha mo ba talaga sa tamang paraan? Tama. Di ba? Kasi pwede namang yung title mo, title lang talaga eh. Yung pala conferred lang ng isang walang silbing institution. Binayaran mo lang. Binayaran lang, di ba? Bayad eh, 50,000. May doctorate ka na. Hindi mo may pagmalaki yung binayarang title eh. At saka ba't naman ipagnangalanda ka mo ang title mo? Di ba? Pakita mo muna yung kaalaman mo at alam na ng taong ikaw ay ganun. You don't need to boast about your title that I have studied in this institution or kung saan yan, sa abroad pa yan. Well, Yung mga mayayabang po, pastor, yung mga masyado silang sarili. Sila yung mga hindi totoo eh. Yung mga kasi ganito kasi yan eh. Ang tunay na lalaki, hindi lang lalabas sa kalsada at magsasabing, ako'y lalaki. Oo. Ako'y lalaki. Diba? Magduda ka na pagka yan eh, ganyan. Diba? Lalaki ako. May tattoo ako. Tattoo ako, lalaki ako. Hindi. Hindi tunay na nag-aral. Di ba magsasabing ako'y nag-aral? Pinapakita na lang yan. Diba? Ginagawa na lang niya kung ano yung alam niya. Hindi yung ganito ako, ganito. Pag nagsalita na, hindi man lang malaman kung saan niya pinulot yun. Yung katuroang yun. Malayo sa kanyang title. Oo, nabiktima lang pala din siya noong mga Pentecostal charismatic. Kaya siya naging doktor din. Di ba? Pero, ito po, sa mga manonood natin, it's natural na nag-expose kami ng katotohanan. Ay meron talagang may expose na, nagtuturo kami ng katotohanan, may expose talaga yung false. Yes, opo. Kasi natural result of exposing evil is exposing the truth is exposing, of course, lies. Lies kasi. Tama. Kasi hindi mo pwede magsama ang liwanag at dilim eh. So kaya pag may liwanag kang tagla, yung dilim, nawawala. Diba? Hindi pwedeng magsama ang langis at tubig. Talagang hindi pareho yan. Hindi, ibang composition eh. Kahit halu-haluin mo, Hindi talaga naka-separate talaga. Sabi po, Pastor Luis, Brothers Kia, yung iba, ina-award lang yung pagka-doktor pastor. Yes, so alam na ito ng mga sangkakristyanuhan at nakakahiya sa mundo. Nakakahiya sa mga nagmamasid na mga hindi mananampalataya. Na yung kanilang kilala na, lalo na yung mga kapitbahay niya dati, ba't hindi naman ito nag-graduate ng college, ba't naging doktor? Bilis lang. Ang bilis Undergrad ng college, nagmaster. Paano yung nakapag-masters? Saan galing yung, paano yung tinanggap ng eskwelahan, di ba? So pati yung eskwelahan nun, bogus na rin, di ba? Pero mo tumatanggap yung eskwelahan nang di naman nag-bachelor, pero nag-masters. Yung iba naman, di pa nag-masters, wala nang bachelor, elementary lang, nag-doctorate. 3 buwan lang, doktor na. So, nakakahiya. So, alam mo, sinisira natin yung ating patotoo sa mga taong hindi mananampalataya na nakakakilala naman sa mga taong ito na bogus naman ang titulo. Kasi mauugat naman yan di ba? Alamin yan, meron namang resume yan. May TOR. Paano ba na lang, pati yung TOR, dinoktor na rin, di ba? Matindi talaga ang pandodoktor. Kaya doktor Nandodoktor yan di ba? Yung mga doktor na hindi dumaan sa tamang proseso, talagang original na doktor yun. Kaya di mag-aral, doktor na siya. Kasi nito-doktor lang niya lahat. Kahit kami po nahihirapan nga ni Brother RJ, mag-aaral. Oo, hindi pwede. Hindi ko kayo pwedeng sabihin na doktor na kayo. Di ba? Kasi hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Reverend agad, di ba? Reverend agad. Biruin mo, reverend ka agad. Mali-mali ang theology. As mali-mali ang theology. Nako, Ang reverend, kagalang-galang, di ba? Kataas-taasan. parang katipunan na mo yan. Katipunan ng bayan. KKK. Sabi po ni Pastor Joseph,
Diploma mills. Yan, diploma mills. Sadly talaga po, diploma mills. Maraming eskwelahan na diploma mills. Kahit sang school, mayroong mill. Totoo po yan. Purgatory is Satan's fiction. Yes po, oo. Yan. To nullify Christ's death and Him crucified. John Calvin. Talagang ito, ano siya, Calvinist. Calvinist yan eh. Mm-mm. Nakakatuwa. Si Brother Mayoy, ano sabi niya? Kaya yung Yung iba, ang baba ng tingin sa mga pastor kasi akala nila lahat ng pastor pare-pareho ng Yes, tama. Tama, Brother Mayoy. Talagang, kaya ang baba ng tingin ng mundo sa ibang mga pastor at sa ibang relihiyon, ng denominasyon ng Kristyanismo, ay dahil nga dating kilala nilang magsasakay. Tapos umalis ng 2 taon, pagdating doktor. O paano yun nangyari? Ang bilis. Oo. Diploma Mas taas noo doon sa village. Taas noo doon sa... Tapos pag hindi mo tinawag na doktor, galit. Di ba? Pag hindi mo tinawag na pastor, galit, na-open. Nako po. Di ba? Nag-aakamo ng suntukan. Di ba? Yung kilala ko, pastor, ayaw niyang tawagin siyang brother eh. Galit na galit siya. Pastor ako eh. Oh, akala niya, nagre-rest yung authority sa pangalan eh. Di ba? Oh, kaya ano eh, yabang na lang, yabang. Nag-ahabol na lang ng applause ng tao yon. Di ba? Meron ka namang kilala na talagang doktor pero hindi nagpapatawag na doktor. Sa Amerika nga, hindi nagpapatawag ng mga yun eh. Si John Mac. O John Mac. O Maki. Ganun lang sila eh. Di ba? Si Sproul. RC. Walang tawagan na Dr. Sproul. Walang ganun doon. Wala. Body Boca. Wala. Justin Peters. Hindi tinatawag na reverend. Di ba? Kahit reverend. Kasi sa kanila, walang ano sa title eh. Walang weight ang title. Kung di mo kayang panindigan. Mahalaga po ay diba? nakikita doon sa aral. That's a problem. Okay, mayroong 4 na pananaw patungkol sa, at dito na mahihiwa-hiwalay ang mga Christian denominations. Actually, may mga pictures. Lahat naniniwala na babalik si Kristo. Naniniwala. Pero may iba-iba na pananaw kung sa paano ang paraan at ano ang kaganapan. Ano munang mauuna? Mayroon ba talagang tribulation pa o wala na? O mayroon pa bang 1,000 years na paghahari si Kristo sa lupa? O wala na? O tuloy-tuloy na? O yung 1,000 years na yun ay figurative lang para sa mahabang yugto ng panahon na naghahari si Kristo sa puso ng mga mananampalataya? Ang Israel pa ba at ang Israel ba at iglesia hiwalay? O pareho lang sila na magkasama sa isang katawan, ang iglesia? O, di ba? Mayroon pa bang plano ang Diyos para sa Israel? O tuloy ang nawala na? Diba? Yun. Tingnan natin. Pakita natin yung mga pangunahing pananaw no, sa millennium. Ito kasi yung tinutukoy natin na sa pagdating ng Panginoon Kristo ay mayroon muna o bago dumating ay mayroon muna na 1,000 years o baka o pagkatapos dumating saka itatatag ang 1,000 years. So ano ba yung tinatawag na millennium o 1,000 taon ng paghahari ni Kristo? So maraming iba't ibang pananaw tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo at ito yung una, yung premillennialism na dispensationalism, no? Kay John Darby, na pinauso ni John Darby at minodified at dinagdagan ng mga charismatics at saka ng mga Pentecostals. Okay. Ang premillennialism na dispensational, kasi dalawang uri ang premillennialism, no? Pag sinabing premillennialism, no, may darating na, may 1,000 taon muna ng paghahari si Kristo bago matapos ang mundo. Yung judgment. Yes, yung final judgment o yung huling paghuhukom. So kaya yung premillennialism ay naniniwala sa literal na 1,000 taon ng paghahari at babalik si Jesus bago yun itatag. Kumbaga, sa ngayon ay wala pa yon yung millennial kingdom. Pero pagbalik ni Jesus, magkakaroon ng 1,000 taon ng paghahari literal sa lupa. At sa Jerusalem siya maghahari. At may distinction iyan sa pagitan ng Israel at ng church.
Oo, na magkaiba ang plano ng Diyos sa Israel. Iba rin ang plano ng Diyos sa church. At wala na ring plano ang Diyos sa Israel, na literal, no? Kundi church na lang. Oh, yun ang pagkakatulad naman ng premillennialism sa amillennialism. Nawala na ng plano rin ang Diyos sa Israel, may bukod. At sa premillennialism na dispensation, mayroon tinatawag silang 7 mountains mandate. Ito yung mga... Yung mountain of society, mountain of education, mountain of government, mountain of yung business, economy, politics. So, mayroon silang mountain mandate. At pinagbubukod-bukod nitong premillennialism na dispensational, pinagbubukod-bukod ang age, yung epoch Opo. sa Biblia, yung mayroong age of innocence during the time of Adam and Eve. Ang kaligtasan ay innocence. Oh. Tapos sa age ng law, o age of human government, ang kaligtasan ay sa pagsunod sa government. Sa age of law, ang kaligtasan ay sa law, sunod sa law. Di ba? Tapos ay may age of grace. Yun, ang kaligtasan ay grace. Nung dumating si Jesus, grace na ang salvation. So, dinidivide nila yung iba't ibang epoch o ages sa history according sa tinatawag nilang kapahayagan ng Diyos. So, Pastor, sa despite yung salvation para sa kanila, hindi yung nakabatay doon sa retroactive Hindi. effect nung ginawa ni Christ. Hindi. Meron din kasing innocence doon sa Hindi. Hindi based doon sa death ni Christ, doon sa atoning and redeeming work of Christ on the cross. Ang sa kanila ay ayon sa pagiging inosente ng kaligtasan. Kaya ligtas sila Adam and Eve, nung sila inosente pa, na magkasala, impyerno na. Pero nagkaroon ng human government. Diba? So, kailang sumunod. Tapos nagkaroon ng law. So, kailang sumunod ka sa law so that you can be saved. yun yung place. And then, saka ang grace. No? Marami pa silang iba't ibang mga mga sub-points sa iba't ibang epoch. Kumbaga, sobrang ginawa nila ng separation ang iba't ibang ages o iba't ibang panahon. At sa panahong iyon ay iba ang dealing ng Diyos. Sa panahong iyon, iba ang dealing ng Diyos sa tao. Sa panahong iyon, iba ang dealing ng Diyos. Yan. At isa pa, ang premillennialism na dispensational, ang kanilang paniniwala ay yung may rapture. Pero ang rapture nila ay before the tribulation, most commonly. Na hindi na ang iglesia dadaan sa 7 taon ng pagdurusa at paghihirap sa mundo. At naniniwala rin sila sa 666 at yung 666 na yon ay isang world leader na ang katumbas ng pangalan niya ay 666. So ito'y darating at muling itatayo ang templo, ikatlong templo sa Jerusalem. Pero ang problema dito sa mga premillennialist na dispensationalist ay they focus too much on yung kanilang view na talagang ang paghahari ng Diyos sa lupa ay sa pamamagitan lang ng millennium. Doon magaganap. Parang hindi pa masyadong naghahari. Parang walang spiritual kingdom. Yan lang ang literal kingdom. Yan lang ang kingdom. May mga ganong premillennialist na yung reign ng Holy Spirit, hindi pa yun ang kingdom ng Diyos. Wala siyang spiritual, parang wala siyang meaning na spiritual na naghahari na rin ang Diyos sa atin. Yun. Ngayon may isa pang view dyan, hindi natin natalakay, yung kingdom now theology kasi hindi yung kasama dito. Ang kingdom now theology, ito na ang millennial kingdom. At tayong mag-a-usher sa muling pagbabalik ni Kristo at pagkatapos paghukom. Similar sa post-millennialism, almost similar with post-millennialism, na tayo yung naghahanda sa pagdating ni Kristo. Figurative din yung millennial, pero tayo na yung gagawa dito sa lupa. This is now the kingdom. Hindi lang natin alam kung gaano katagal iyan, pero tayo ang itinilaga ng Diyos. Kaya mayroon din itong hawig na tayo yung maghahari sa mundo, sa politics, kaya kailangang abutin mo yan. Yun yung ito yung sub-belief ng premillennialism. Mayroon tinatawag din na kingdom now theology, and this is now the millennium. Kaya meron pong 7 mountains. The 7 mountains. Okay, ikalawa ay yung historic premillennialism.
Yung dispensational is basically during the time ni Darby yan eh. Itong ano pa lang, early mga before na nag-explode yung Pentecostalism ni John Darby. Itong premillennialism naman na historic, ito ay kasabayan nila yung disciple ni John the Beloved, Polycarp. Sila Polycarp, sila Ignatius, sila ay nagniniwala na mayroong millennial na paghahari, may literal na 1,000 years na maghahari si Kristo sa lupa. Darating si Kristo at maghahari siya sa lupa bago dumating yung wakas. At ang paniniwala nila ay kasama sa 1,000 years yung mga mananampalataya, no? Na maghahari silang kasama ni Kristo. So there's not much distinction between Israel and the church. And well, in fact, they are one. And the church in Israel are now one in the church. Hindi parang divided sila na yung plano ng Israel ay para lang sa Israel. Ang plano ng Diyos sa Israel para lang sa Israel. Ang plano ng Diyos sa mga Gentiles para lang sa Gentiles. Kundi they are now in the church and they are together now in one body. And this is the true Israel. So the church is now the true Israel. Kasi siya na ngayon ang minamahal ng Diyos, yung iglesia. Pero hindi nalipat na parang nalipat yung Israel di nakasama dito sa anak ng Diyos, sa church. Kundi sila, they are joining together in one body. So kaya there's no much distinction. Church is now the true Israel. No sharp distinction. At ito lang yung pagkakaiba nila na malaki rin sa premillennialism. May tinatawag sila na tribulation before millennium. Pareho rin. Pareho pa rin trip. Pero itong kanilang ang pagkakaiba niyan ay yung rapture. Ang rapture dito ay after ng tribulation. Kaya ito ay post-trib. Ang historic premill post-trib na magkakaroon muna ng pagdurusa, pagkatapos ng 7 years tribulation, saka kukunin ang mananampalataya. Ito namang premillennialism na kay John Darby is kukunin mo na ang mananampalataya pre-trib. And then, magkakaroon daw ng coronation sa langit sa 7 years. And then, after the coronation, magdurusa naman habang yung coronation ng mga believers sa langit, magdurusa dito sa lupa, yung mga hindi pa mananampalataya. And may isang katuruan ng mga premillennialist na kakaiba. No, yun daw mga dadaan sa tribulation, pag nagpatatak, hindi na maliligtas. At yan yung galit na galit kay John MacArthur. Kasi sabi niya, leaky siya dispensationalist eh. Galit na galit sa kanya mga dispensationalist. Sabi niya, hindi yung tatak ang magpapahiwalay sa ibig sabihin, by work na ang kaligtasan doon, di ba? Kailangan ko ngayon makipaglaban para, kasi yung paniniwala ng mga premillennialist kay Darby, na dispensationalist, ay kailangan daw sikapin nila na hindi magpatatak. No, dahil kung nakasalalay daw iyon doon sa kanilang pagpahayag na tatakan sila at sila'y impyerno na uli. So, ibig sabihin, nawawala na ang salvation. Kung sila'y Christian, tapos nagpatatak, hindi ka na maliligtas. Ligtas ka na kasi Christian ka, nagpatatak ka, hindi ka na uli Christian. Di ba? O kaya naman, hindi ka Christian, natatakan ka na, there's no more hope for you to become a believer. Pero ang contention ni John MacArthur, hindi totoo yun kasi naniniwala ako by grace ang salvation eh. Kasi kung ang salvation niya during the 7 years of tribulation, parang bukod tangi siya sa lahat ng age, na doon lang ang salvation by work. Na kailangan mo ngayong takasan yung 666. After naman receive mo by grace. Oo. Tapos ngayon, di ka lang nakasama dahil namumuhay ka daw. Kaya doon sa mga dispensationalist si Darby, kailangan mong maging pure. At baka maiwanan ka. Yun eh. Na pagka ikaw ay nadatnan na ikaw ay nagkasala, at rapture na, maiiwan ka ngayon kahit tunay kang Kristiyano. Pastor, ano yan? Dahil pamumuhay, kaya nga by work na ang salvation. Ayan po yung belief na natutunan ko sa Yan. Darby yun. no, niya. Tapos, yung Acts, ganun. Ah. Meron silang ganun, naka-illustrate pa. Oo. Tapos, ano yan? Ano pa nga ba yung sasabihin ko na wala na eh. Na rapture na ba eh. inuha na. Inuha na.